Ngayon po tayo ay nasa greenhouse. Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang greenhouse. Ano ba yung greenhouse? Ano ba yung mga factors to be considered sa paggawa ng greenhouse? Ano ba yung iba't ibang uri ng greenhouses? Ano ba yung mga disadvantages at advantages ng isang greenhouse? Yan po ang pag-uusapan po natin ngayong araw. Pero bago po yun, alamin po natin kung ano ba yung greenhouse. Ang greenhouse po ay isang struktura or building na ginagawa ng tao upang makapagbigay ng magandang environment sa pagpapatubo ng isang halaman para po lumago ng maayos ang isang halaman. Ito po ay nagbibigay ng constant o magandang klima, temperatura at kontrolado po ang pagpasok ng tubig ulan na nagiging dahilan po upang maglago ng maayos ang ating mga halaman. Pangalawa, ano bang iba't ibang uri ng greenhouse? Maraming klase ang greenhouses. Pero ngayon, pag-uusapan natin ang dalawang uri lamang ng greenhouse. Ang unang uri ng greenhouse ay ang traditional greenhouse. At ang pangalawa ay ang modern type of greenhouse. Ang traditional type greenhouse ay tungkol lamang sa ang mga ginagamit lamang dito ay mga wooden type or mga kahoy lamang, mga poste ay kahoy at ang mga walling at roofing ay mga net lamang. Ang advantage po nito ay hindi po makakapasok ang iba't ibang uri ng harmful insects sa halaman at hindi po magkakaroon ng damages ang ating halaman. Pangalawa, ito po ay very efficient at hindi po ito magastos. Dahil ito po ay gumagamit lang tayo ng mga light materials katulad ng poste ng kahoy at net na affordable lang po sa mga farmers. Pero, disadvantage po nito, during tag-ulan, ang pagpasok ng sobrang lakas na tubig ulan ay nakakasama po sa paglago ng isang halaman. Kaya ibig po sabihin, hindi po lalago ng maayos ang ating halaman during tag-ulan sa uri ng greenhouse na traditional. Pangalawa po, meron po tayong modern type of greenhouse. Ang modern type of greenhouse po, katulad po na nasa likuran ko po, ito po ay isang uri ng modern type of greenhouse. Particularly po itong isang Gothic type of greenhouse. Ito po ay ginagamitan po ng polyethylene o polycarbonate, plastic na roofing at net po sa nakapalibot upang hindi po makapasok ang mga insekto at maging kontrolado po ang environment po sa loob, maging ang temperatura po dito sa loob. Ano ba yung advantage po ng modern type of greenhouse? Una, nakokontrol po ang temperatura po sa loob dito dahil meron po tayong plastic na ginagamit na polycarbonate or polyethylene na nagkakaroon ng greenhouse effect. Pangalawa, dahil meron po tayong net na nakapalibot po sa ating greenhouse, hindi po nakakapasok po ang iba't ibang uri ng peste sa ating mga halaman at hindi po nagkakaroon ng damage ang ating mga halaman. Pangatlo, ito po ay dahil po sa mga advantages na yan, ito ay nagkakaroon o nagdudulot ng magandang paglago ng iba't ibang uri ng halaman dahil nasabi ko po sa inyo kanina na kontrolado lang po or constant lang po ang klima o temperature sa loob po nito. Kaya lang, punta po tayo sa disadvantage. Ito po ay mahal po at particularly po, ito po ay ginagamitan ng mga GI pipe, ginagamitan po ng polyethylene, polycarbonate at mga net type. Ito po ay costly at medyo mahal po kung bibilin po natin sa merkado na hindi po affordable para sa mga ordinaryong magsasaka. Yan po ang iba't ibang uri ng greenhouses. Pangatlo po, pag-usapan naman po natin kung ano ba yung mga dapat po natin i-consider sa paggawa ng greenhouse. Una po dito ay ang site. Ano ba yung matatagpuan po sa ating site? Number 1 po is site. Ano ba yung dapat po natin makita sa greenhouse na paglalagyan or pagtatayuan po natin? Una, sa site po dapat ang ating site ay mayroong tubig, supply ng tubig or water source. Pangalawa, dapat po ang topography sa atin ay
hindi po gaanong pantay at dapat po hindi po gaanong slopey. At dapat po accessible. Bakit po kaya accessible? Or malapit lang po sa ating nursery. Bakit po? Dahil ang ating mga halaman ay i-travel po natin sa loob. At kung malayo po, kung nagkataon, for example po, ang ating nursery po ay malayo po sa ating greenhouse, ang ating seedlings ay magkakaroon ng transplanting stress or transporting stress sa pag-travel po nito, na magiging dahilan po para hindi po tumubo ang iba't ibang uri ng seedlings. Number 2 factor, ventilation. Kung napapansin niyo po, ang ating greenhouse po ay made, ang side or walling po ng ating greenhouse ay made from net. Yan po ang dahilan kung bakit po yan ginawa. Para magkaroon po ng daanan ng hangin papasok at daanan ng hangin papalabas. Para magkaroon po ng proper ventilation. Pangatlong factor po is orientation. Sa orientation po, matatagpuan po natin dito yung saan ba dapat natin ilalagay o itatayo ang greenhouse. Dapat po, unang criteria po sa orientation, dapat po ang ating pagtatayuan ng greenhouse ay open field po lamang. Dahil mayroong isang farm po na nangyari na noong bagyong Tisoy, yung greenhouse po niya ay malapit po sa taniman ng mga coconut or niyog. Kaya lang, dahil malakas yung bagyong Tisoy, maraming niyog ang natumba at natumbahan po yung greenhouse. Kaya po, mas maganda po na ilagay po natin ang ating greenhouse sa open field lamang. Pangalawa po sa orientation, dapat po ang ating paglalagyan po ng greenhouse ay napapaliguran or napapalibutan po ng ating windbreakers o iba't ibang uri ng kahoy upang hindi po makapasok at hindi po direktang matamaan ng malalakas na hangin tulad ng bagyo ang ating greenhouse. Katulad, pwede po tayo magtanim po ng nara as windbreaker sa palibot po na may distansya po sa ating greenhouse para bago po pumasok yung malakas na hangin sa ating greenhouse ay ito po ay masisira na ng mga windbreakers po natin na kahoy. Yan po yung mga sa orientation. Punta naman po tayo sa pang-apat na factor, ang irrigation. Ang tubig po ay isa sa pinaka-importanting aspeto sa pag-aalaga ng mga halaman. Ngayon, sa greenhouse po, importante rin po ang irrigation. Kung napapansin nyo po, meron po tayo mga nakahanging na sprinkler mist. Ang sprinkler mist po ay napakahalaga upang magkaroon ng magandang paglago ang isang halaman. Bakit po kaya ito na importante ang sprinkler mist? Ang sprinkler mist po, from the word is mist, ang lumalabas po dyan ay sobrang pinong tubig na nagdidilig po sa ating mga gulay para sila ay lumago ng maayos. Bakit po kaya nire-recommenda po natin ang sprinkler mist? Nire-recommenda po natin ang sprinkler mist sa loob ng greenhouse dahil po ang sprinkler mist ay pinong-pino lamang tubig. Pag bumagsak po ito sa dahon ng isang halaman, hindi po ito magkakos ng damage po sa kanya. Kumpara po sa sprinkler, ordinaryong sprinkler po, pwede pong madamage po ang ating mga halaman. Panglima po, protection. Pinaka-importante po ang protection sa loob sa isang farm actually. Especially po kung meron po tayong greenhouse. Pwede po tayo magkaroon po ng fencing or bakod sa palibot po ng ating greenhouse para iwas po tayo sa mga magnanakaw, iwas po tayo sa mga pwedeng pumasok po ng mga strangers sa ating farm at magkaroon po tayo ng magandang pag-aalaga at magandang pag-develop po ng ating farm. Pang-anim po, meron po tayong sa construction materials. Punta naman tayo sa foundation. Ano ba yung dapat na i-consider po natin sa foundation ng isang greenhouse o modern type of greenhouse? Ang modern type of greenhouse po ay, nasabi ko po sa inyo kanina, ginagamitan po ito ng GI pipe. Made po ito sa mga pipe or pipes or pinag-welding para makabuo tayo ng Gothic arc type of greenhouse. Ngayon, ang mismong foundation po nito ay meron po tayong nilagay na mga semento na pinaghalo, ordinaryong semento hinaluan ng
rock or mga graba or gravel, tapos merong buhangin or sand. Yan po yung mismong foundation po natin para tila ay hindi po basta-basta matutumba ng malalakas na hangin. Punta lang po tayo sa flooring po ng ating greenhouse. Pangalawa, ang flooring po natin ay, kung napapansin nyo po, ito po ay rice hull. Bakit po kaya importanteng flooring? Ang flooring po ay mahalaga po upang maiwasan po natin ng pag-develop ng mga weeds or mga damo. Ito pong rice hull na po ito ay napipigilan po nito ang pagtubo ng isang weed or ng isang damo at maging peste po sa ating mga halaman. Kaya po importante na meron po tayong magandang uri ng flooring. Pero sa ibang farm po, ginagawa po rito ay concrete na flooring na po. Para hindi na po sila magpapalit at durable at lifetime na po ang magiging flooring po nila. Pangatlo po, we have roofing. Sa roofing po natin, nasabi ko po sa inyo kanina, meron po tayong polycarbonate or polyethylene. Ito po ay makapal na plastic at hindi po basta-basta mabubutas ng malakas na hangin. Ano bang ginagawa ng roofing na po to? Ang roofing na po to ay, ito po nagsisilbing or nagiging dahilan para magkaroon ng greenhouse effect sa ating greenhouse, sa loob ng greenhouse. Nagkakaroon po, dahil po dito, nagkakaroon tayo ng constant temperature sa loob po dito. Ibig po sabihin, favorable ang environment dahil po sa magandang uri po ng roofing na meron po tayo, which is polycarbonate or polyethylene. Pangapat po, we have the walling. Kanina po, nasabi ko po sa inyo kanina na ang aming walling ay net. Upang magkaroon po tayo ng free flowing po ng hangin papasok at free flowing ng hangin papalabas. Para po, hindi po maging sobrang init ang loob po ng ating greenhouse. Yan po ang ating walling. Sana bago po tayo magtapos, mayroon po tayong mga natutunan patungkol po sa ating greenhouse at sana hindi po dito magtapos ang ating pagkatuto at patuloy po tayo mag-research at mag-aral upang madagdagan pa po ang ating mga kaalaman patungkol po sa greenhouse. Magandang araw po rin sa inyong lahat.